Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Magandang araw po sa iyo, Miss Roxy. Ako nga pala si Eric, 32 taong gulang. Isang simpleng mangingisda lang ako noon. Pero ngayon, isa na akong ganap na house husband na nag-aalaga sa mga anak namin ng asawa kong si Cheryl. Maglilimang taon na rin kaming kasal ng misis ko. Mahal na mahal ko ang pamilya ko, Miss Roxy. At kahit kailanman ay wala akong ibang hinangad kundi ang maibigay ang magandang buhay para sa kanila. Kaso, mahirap kapag kapos ka talaga sa pinag-aralan at sa kapalaran. Pati nga yata sa swerte ay kinapos na din ako. Pangingisda lang kasi ang tanging kinabubuhay ko. Sa pang-araw-araw kong pagpapalaot, swerte na kapag nakahuli ng sapat para sa ulam at kaunting maibibenta. Noong magdadalawang taon na ang bunso namin, ramdam na namin ang tindi ng kahirapan. Lumalaki na ang mga bata at patong-patong ang mga gastusin. Unti-unti na rin kaming lumulubog sa utang. Kaya kahit napakasakit sa aming mag-asawa, nagkasundo kaming dalawa na mag-abroad si Cheryl. Mas may kakayahan kasi siya at mas malaki ang oportunidad para sa kanya sa ibang bansa. Masakit man na mapahiwalay sa asawa, pumayag na rin ako kasi wala naman akong ibang maipagmamayabang. Maliit lang ang kita ko sa dagat at ayaw kong magutom ang pamilya namin. Kaya ngayon, ako na ang natirang nag-aalaga at nagbabantay sa mga anak namin dito sa bahay. Pero bago pa man ituloy ang kwento ko, Miss Roxy, hihingi muna ako ng kaunting pangunawa sa iyo at sa lahat ng nakikinig ngayon. Sana po ay pakinggan niyo muna ang buong kwento ko bago niyo ako husgahan o sabihan ng kung ano-ano. Alam ko kasing hindi pangkaraniwan ang pamilya namin at baka hindi rin maintindihan ng iba ang sitwasyon ko. Ang totoo niyan, Miss Roxy, una ko po talagang naging nobya si Loida, ang nanay mismo ni Cheryl. 68 years old na siya ngayon. Noong nagkakilala kami ay nasa 62 pa lang po siya. Nagsimula ang lahat nung madalas ko siyang makita sa pangpang kapag umaahon ako mula sa pangingisda. Nagtitinda kasi siya roon ng mga almusal para sa aming mga mangingisda. Bukod sa napakasarap niyang magluto at magtimpla ng kaping barako, napakalambing din niyang makipag-usap at napakagaling makisama. Halos lahat nga kami roon ay talagang kasundo niya. At hindi talaga buo ang araw ko kapag hindi ko nakakain ang mga luto niya. Kahit may edad na siya, ay nakakatuwa siyang kasama talaga, Miss Roxy. Kaya hindi ko namalayan na unti-unti na pala akong nahuhulog sa kanya hanggang sa naging kami na nga. Mag-iisang taon na rin kaming magkasintahan nung nagdesisyon akong lumipat sa bahay nila para doon na manirahan at makasama siya. Tumatanda na rin kasi siya at sumasakit na ang katawan kaya naman gusto ko siyang maalagaan. Siyempre po, galit na galit ang mga magulang ko nung nalaman nila dahil matanda pa sa kanila si Loida. Pero ipinaglaban ko siya, Miss Roxy. Hanggang ngayon, masasabi ko po talaga na mahal ko talaga ang lola ng mga anak ko. Tahimik at maayos naman ang buhay namin noong una. Akala ko talaga doon na matatapos ang kwento ko at magiging masaya na kami ni Loida. Pero doon pala magsisimula ang masalimuot na kwento sa buhay ko. Hindi ko kasi talaga inakala, Miss Roxy, na magkakagusto rin pala sa akin ang mismong anak ni Loida na si Cheryl. Naging masalimuot ang lahat nung magkakasama-sama kami sa iisang bubong. At doon na unti-unting nabaligtad ang mundo naming tatlo. Alam naman ni Cheryl kung gaano ko kamahal ang nanay niya. Pero kapag wala si Loida, palagi niya akong inaakit. At syempre dahil mahal ko nga si Loida ay pilit akong umiwas. Dumating pa nga sa punto na isinumbong ko na siya sa nanay niya. Pero hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nasa isip nilang mag-ina. Pakiramdam ko noon para nila akong pinaglalaruan. Hanggang sa isang hapon, habang nakaupo kami ni Loida sa balkon, hinawakan niya ang mga kamay ko at kinausap ako ng masinsinan. Eric, pakinggan mo ko.
Pabulong niyang panimula. Diretso at malamlam ang tingin sa mga mata ko. Kailangan mong magkaroon ng sariling anak. Kapag tumanda ka, sinong mag-aalaga sa'yo? Kapag nawala ako, paano ka na? At ako, gusto ko na rin makahawak ng apo bago man lang ako mawala sa mundo. Siyempre, alam mo naman na si Cheryl lang ang anak ko. At hanggang ngayon, hindi pa naman nag-aasawa yan. Napakunot ang noo ko at napatawa ng bahagya. Akala ko kasi naglalambing lang siya o nagbibiro. Loida naman, ano bang pinagsasasabi mo? Alam naman nating pareho na hindi ka na pwedeng manganak, hindi ba? Bakit mo namang naisipan niyang bigla? Huwag mong sabihin, gusto mong gumawa ng baby kaya mo sinasabi yan. Kumindat pa ako. Ano? Tara na ba? Pero walang bakas ng ngiti sa mukha ni Loida. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa mga kamay ko. Hindi ako nagbibiro, Eric. Mahal na mahal ka ng anak kong si Cheryl. At alam mo naman yun, hindi ba? Nakikita ko kung paano kanya tingnan at ayaw kong maging malungkot ang anak ko. Huminto siya sa pagsasalita at bumuntong hininga. Gusto kong sa kanya ka magkaanak. Lalong nagulo ang isip ko, Miss Roxy. Dahan-dahan kong binawi ang mga kamay ko habang nanginginig ang boses ko sa sakit at sama ng loob. Loida, ano ba yung sinasabi mo? Nanginginig ang mga luhang tanong ko. Ano ako? Gamit na pwede mo na lang ipasa at ipamigay kapag ayaw mo na? Loida, ikaw ang mahal ko. Bakit mo ginagawa sa akin to? Hindi mo na ba ako mahal? Gusto ko lang nasubukan mo, Eric. Pakiusap na sabi pa niya habang nakatitig pa rin sa mga mata ko. Subukan mong tabihan si Cheryl. Subukan mo lang ang anak ko. Pagbigyan mo siya. Baka sakaling matutunan mo rin siyang mahalin. Ano? Nababaliw ka na ba, Loida? Napasigaw na ako sa galit at matinding sama ng loob. Asawa kita. Oo, kahit hindi man tayo kasal sa papel. Para sa akin, ikaw na ang asawa ko. Paano mo naisip na ibigay ako sa sarili mong anak? Hindi ako hayop na pwede mong ipasa lang. At saka, napagkasunduan niyo ba tong mag-ina? Hindi siya nakaimik. Ni hindi mo man lang ako tinanong o kinonsulta kung anong mararamdaman ko tungkol dito. Tumayo ako at naglakad-lakad sa sala. Gulong-gulo ang isip at gustong sumabog ng dibdib. Pero lumapit ulit sa akin si Loida. Hinawakan niya ang braso ko habang nangingilid din ang mga luha sa mga mata. Ipinaliwanag niya kung gaano niya kagustong makitang masaya at may pamilya si Cheryl bago siya tumanda ng husto. At kung paano siya nag-aalala sa hinaharap naming dalawa kapag nawala siya. Sa huli, dahil sa matinding respeto at pagmamahal ko sa kanya, at sa katotohanang hindi ako marunong tumanggi kay Loida, nanlumo na lang ako, Miss Roxy. Napabuntong hininga ko at napatango. Pumayag ako. Pumayag akong subukan ang isang bagay na kailanman ay hindi pumasok sa isip kong magagawa ko. Dahil lang hindi ko matiis ang babaeng mahal ko. Nung gabing yon, Miss Roxy, parang gusto ko na lang lumubog sa lupa sa sobrang awkward. Hiyang-hiya ako at hindi ko alam kung paano gagalaw habang nakatayo sa tabi ng pintuan ng kwarto niya. Pero si Cheryl ibang-iba. Parang matagal na niyang pinaghandaan ang gabing yon. Ready siya mula sa kanyang suot hanggang sa halimuyak na naaamoy ko sa kanya. Nalaman ko na lang din na talagang nag-abala pa siyang manghiram ng makapal na kutsyon para lang masapinan ang matigas niyang papag. Walang duda, Miss Roxy. Handang-handa talaga siya sa magaganap ng gabing yon, Miss Roxy. Maraming taon ang mabilis na lumipas at ngayon nga, may dalawa na kaming anak ni Cheryl. Sa paglipas ng panahon, natutunan ko ring buksan ang puso ko para sa kanya. Natutunan ko siyang mahalin ng buong buo. At doon na rin nagsimula ang relasyon naming dalawa. At sa maniwala ka man o sa hindi, Miss Roxy, sa paglipas ng mga taon ay naging pantay ang pagmamahal ko sa mag-ina.
Pareho silang may natatanging pwesto sa puso ko. Si Loida, ang unang nagparamdam sa akin ng tunay na pag-aaruga at pagmamahal. Habang si Cheryl naman ang nagbigay sa akin ng sarili kong pamilya at mga anak. Kakaiba man para sa iba, pero naging magkatuwang kaming tatlo sa pagpapalaki sa mga bata sa iisang bubong. Isang araw, habang ka-video call namin si Cheryl, lumapit sa tabi ko ang panganay naming si Tantan. Nagkamustahan sila mag-ina. Nakikita ko ang labis na pananabik sa mga mata ni Cheryl habang tinititigan ang anak namin. Alam mo ba anak, singit ko naman habang nakangiti. Maraming biniling pasalubong sa iyo si Mami Che. Marami raw siyang stuffed toys na iuwi rito sa bahay. Nanlaki ang mga mata ng bata. Excited na iniharap ni Cheryl sa kamera ang mga makukulay na plushies na binili niya. Tuwang-tuwa naman si Tantan at napapatalon pa habang nakatitig sa screen. Pero habang nagtatawanan kami, biglang natigil ang bata. Napakamot sa ulo at nagtanong ng buong pagtataka. Bakit po sabi nila? Dalawa daw po ang mama ko. Tapos kadiri daw po ang pamilya ko. Anak, ibig sabihin lang nun, napakaswerte mo kasi dalawang nagmamahal at nag-aalaga sa'yo. Malambing na paliwanag ni Cheryl mula sa kabilang linya. Huwag mo na silang pansinin. Gusto ka na lang nilang asarin. Inakbayan ko si Tantan at hinaplos ang ulo niya. Tsaka ganun talaga anak. Ibig sabihin nga kasi nun, special ka. Kasi yung ibang bata, isa lang ang nag-aalaga sa kanila pero ikaw, napakaswerte mo nga talaga. Sobra-sobra ang pagmamahal na natatanggap mo. May Mami Che ka na, may Mama Loida ka pa. Napatingin sa akin si Tantan. Tila unti-unting pumasok sa isip niya ang sinabi ko. Bago dahan-dahang lumabas ang maliit na ngiti sa mga labi niya. Sobrang hirap talaga ng kalagayan namin, Miss Roxy. Dahil sa totoo lang, walang nakakaintindi sa amin. Bukod sa araw-araw na chismis, parinig, at tahasang panghusga ng mga kapitbahay na sanay kaming lait-laitin, ang isa pa talagang nagpapahirap sa dibdib ko ay kapag may mga bagong taong nakakakilala sa amin. Kapag nalalaman nila ang totoong setup ng pamilya namin, ay talagang kitang-kita namin ang pagtataka at panghusga nila. At kahit hindi pa sila nagsasalita, kitang-kita agad sa mga mata, sa kunot ng noo, at sa kilos nila na hindi talaga nila naiintindihan ang sitwasyon namin. Para bang sa tingin nila, isang malaking kasalanan o kalokohan ang pamilyang itinaguyod namin. Wala naman kaming ginagawang masama sa kanila. Isang araw, habang sabay-sabay kaming kumakain sa hapag, bigla na lang nabitiwan ni Loida ang hawak niyang kutsara. Nang tingnan ko siya, namumutla siya at dahang-dahang napapapikit habang sumasandal sa upuan. Loida, anong nangyayari sa'yo? Mabilis akong tumayo at inalalaya ng balikat niya bago siya mabuwal. Inutusan ko si Tantan na kumuha ng tubig, habang buhat ko naman si Loida papunta sa papagsasala. Nanginginig ang mga kamay ko sa takot habang pinupunasan at pinapaypayan ko siya. Napakataas pala ng lagnat niya kaya ganon. Naulanan po kasi siya noon kasi kahit may edad at mahina na rin ang katawan, ayaw niyang mapipirme sa bahay. Hanggang ngayon, talagang nagbebenta pa rin siya ng almusal, kaya tuloy ay madalas na rin siyang magkasakit. Mula tanghali hanggang gabi, hindi ako umalis sa tabi niya. Nilalagyan ko siya ng bimpo sa noo, pinapainom ng gamot, at hinandaan ko siya ng lugaw na makakain. Sobrang alalang-alala ko sa lagay niya. Ang dami kong iniisip, lalo na't tumatanda na siya at malayo pa ang anak niya. Dahil sa matinding pag-alala at dahil naging busy din ako sa pag-aalaga, hindi ko na namalayang umabot na pala ng gabi ay hindi ko pa rin nakakausap si Cheryl. Napakaraming tawag at chat mula kay Cheryl mula pa kaninang hapon. Pero ni isa roon ay wala akong nasagot. Dahil gabi na noon ay ipinagpabukas ko na ang pag-contact sa kanya. Inuna ko muna ang nanay niya para mabilis na gumaling. Pero yun pala ang malaking pagkakamali ko, Miss Roxy. Kinabukasan, habang naghahanda ako ng almusal,
ay kaagad akong tinawagan ni Cheryl. Hindi pa nga ako sigurado kung sasagot siya noon dahil alam kong kapag umaga ay busy siya dahil inaasikaso niya ang mga kailangan ng mga boss niya sa pagpasok sa trabaho. Pero nakakailang ring pa lang nang may sumagot sa kabilang linya. Bakit ngayon ka lang tumawag? Bakit hindi mo sinasagot yung mga tawag ko kahapon? Bungad agad ni Cheryl. Pasensya ka na, Cheryl. Nag-aalalang paliwanag ko. Nilagnat kasi kahapon ng mama mo. Bigla na lang nanlambot habang nagtatanghalian kami. Nataranta ako ng gusto. Inalagaan ko siya maghapon hanggang sa makatulog. Hindi ko naman napansin yung cellphone na nakasilent. Ganun ba? Kamusta na siya? Tipid niyang sagot. Maayos na sa awa ng Diyos. Nakapagpahinga na at nakakain na ng lugaw kanina. Patuloy ko. Napansin ko ang matipid niyang pagsasalita kaya iniba ko na ang usapan. Ikaw dyan. Kamusta ang trabaho mo? Hindi ka ba pinagalitan ng boss mo kahapon? Hindi. Yung mga bata pala, itatanong mo ba? Gising na rin sila. Mamaya na lang. Bawat sagot niya parang pilit na pilit, Miss Roxy. Cheryl, ano bang problema? Seryosong tanong ko. May nangyari ba dyan? Sabihin mo sa akin. Narinig ko ang mabigat na pagbuntong hininga niya sa kabilang linya. Isang buntong hininga na pinalitan ng matinding katahimikan bago siya muling nagsalita. Eric, tanungin nga kita. Gusto ko na maging honest ka sa akin. Panimula niya. Mababa at malamig ang boses. Sino ba talaga ang mas mahal mo sa aming dalawa ni Mama? Natigilan ako, Miss Roxy. Pakiramdam ko ay biglang huminto ang ikot ng mundo ko sa narinig. Kinabahan akong tumawa ng bahagya para sana idaan na lang sa biro ang usapan. Ano ka ba naman, Cheryl? Anong klaseng tanong yan? Pilit kong ngiti habang hawak ng mahigpit ang telepono. Tsaka, bakit mo naman naisipan niyang bigla? Seryoso ako, Eric. Mabilis at may halong pagbabanta niyang putol sa akin. Huwag mo kong idaan sa tawa-tawa mo. Sumagot ka ng maayos kasi hindi ako nagbibiro. Sabi nga ng anak mo, pinagtatawanan na siya. Ayoko na ng ganito. Bumukod na kayo. Tahimik lang ako sa kabilang linya habang mabilis na tumatagaktak ang pawis ko sa noo. Tandaan mo, Eric, mas bata ako kay Mama. Mas maganda ako. Ako ang nagbigay sa'yo ng 2 anak. Patuloy pa niya. Ramdam na ramdam ang galit at pait sa bawat salitang binibitawan niya. At higit sa lahat, ako ang nagpapakapuyat at nagpapakasakit dito sa abroad para buhayin kayong 2 dyan. Kaya dapat lang na ako ang mas mahal mo. Ako dapat. Sumbat niya. Desperadang desperada ang boses niya na lalong nagpataranta sa akin. Lumabas ako kaagad ng bahay bago pa man marinig ni Loida ang usapan namin. Ayokong masaktan siya dahil sa mga sinasabi ng anak niya. Nakatitig lang ako sa lupa, pigil ang hininga at hindi makapagsalita. Ano na, Eric? Ganun ba talaga kahirap pumili sa aming 2? Tanong pa niya. Narinig ko ang paghikpi niya sa kabilang linya. Kaya doon ako sobrang nakonsensya. Pero anong magagawa ko? Hindi ko talaga kayang gawin ang gusto niya. Bigla na lang niyang pinatay ang tawag. Bago ko man lang maiproseso ang lahat, tumunog ang telepono ko dahil sa isang notification. Pagbukas ko ng chat niya, para akong nabuhusan ng yelo sa nabasa ko. Hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko, at hanggat hindi mo pinipili kung sino sa aming 2 ni Mama ang mas mahal mo, huwag ka munang umasang magpapadala ko ng pera dyan. Bahala kayo. Napasandal ako sa pader at dahang-dahang napaupo sa sahig. Paano ko gagawin yon? Paano ko pipiliin ang isa sa 2 taong bumuo sa buhay ko? Yung totoo, Miss Roxy, hindi ko na talaga maintindihan kung bakit ako ang pinagmumukhang masama ngayon at kung bakit ako ang pinipilit niyang mamili sa kanilang 2. Kung pipiliin ko si Cheryl, para ko na ring pinatay si Loida sa sakit at pag-iisa ngayong matanda na, lalong-lalo na at may sakit pa siya. Kung pipiliin ko naman si Loida, mawawalan ng ina ang mga anak ko.
Ewan ko ba, Miss Roxy? Pakiramdam ko, kahit sino ang piliin ko, talo pa rin ako. Ang masakit pa nito, sa huli, ako at ang mga bata ang magbabayad sa kasalanang hindi naman ako ang nag-umpisa. Hanggang ngayon po ay ito ang pinoproblema ko. Kaya ako sumulat sa iyo dahil gusto ko po talaga ng may mapagsabihan. Hindi po kasi ako sineseryoso ng mga kaibigan ko at sinasabi nila na pogi problems daw. Salamat po sa pakikinig at pag-unawa sa kwento ko, Miss Roxy. Bahala na po ang Diyos sa kung ano ang mangyayari sa aming pamilya. Muli, maraming salamat po at lubos na gumagalang. Eric. Kung nakatutok ka hanggang sa dulo ng kwento ni Eric, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Ngayon, gusto po naming marinig ang opinyon ninyo. Kung kayo ang nasa lugar ni Eric, ano ang gagawin nyo? Pipiliin mo ba ang ina o paninindigan mo ang kasalukuyang pamilya mo? Mag-comment na kayo sa ibaba at pag-usapan natin yan. Bago ka lumipat sa susunod na video, pakilike muna ang video na to at i-share mo na rin. Huwag mo rin kalilimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi sa mga bago nating kwento. Muli, ako po si Miss Roxy at hanggang sa susunod nating kwentuhan.